Supreme Rebirth Kabanata 1521 hanggang 1530. Bahagyang ngumiti si Chen Lei at sinabing, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Brother Jingtian kaya nahirapan akong mahanap. Tiningnan ni Sidam ang hitsura ni Chen Lei at sinabing, Kuya Chen, matalino kang tao. Hindi ako makapaniwala na hindi mo alam kung ano ang hinahanap ko para sa iyo. Kaya, kapatid na Chen, kung papayag kang kilalanin ako bilang Panginoon, kung gayon, hinding-hindi kita tatatratuhin ng masama, paano na? Panipi. Sinabi ni Chen Lei, Sidam, sa tingin mo posible ba ito? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Sidam at nagsabi, alam ko rin na ang isang tulad ni Brother Chen ay hindi kailanman madaling makikilala ang mga tao bilang kanyang Panginoon. Kung ito ang kaso, kung gayon walang masasabi. Ako ay isang pagbabanta, kailangan kong mag-atubiling tanggalin ka. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, Sidam, huwag kang masyadong mapagkunwari, ngunit, sa mundong ito, marami pang mga henyo na mas malakas kaysa sa iyo. Kaya mo ba silang patayin isa-isa? Sinabi ni Sidam, syempre hindi, ngunit hanggat nakilala ko ang isa, papatayin ko ang isa. Sinabi ni Chen Lei, mukhang minamaliit ko pa rin ang iyong kawalang hiyaan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Sidam, at galit niyang sinabi, Chen Lei, kahit anong sabihin mo, mamamatay ka talaga ngayon. Sinabi ni Chen Lei, talaga, paano mo kami papatayin depende sa mga basura sa paligid mo. Ilang powerhouses sa tabi ni Jingtian, nang tawagin sila ni Chen Lei, namula ang kanilang mga kutis, at nag-alab ang kanilang galit, tinitigan si Chen Lei ng masama. Walang pakialam si Chen Lei, at sinabi ni Sidam, Chen Lei, huwag kang magpanggap na kalmado. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka talaga pwedeng maging kalaban ko. Sinabi ni Chen Lei, talaga, gusto kong subukan ito. Sabi ni Sidam, kung hindi mo makita ang kabaong, hindi ka iiyak. Sa kasong ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Pagkatapos magsalita, agad na winasak ni Sidam ang kanyang martial soul at inatake si Chen Lei, habang sinalakay naman ng ibang tao na dinala ni Sidam sina Ji Chanwo at Bai Minman. Patayin! Biglang sumiklab ang digmaan sa lugar na ito. Ang martial soul ni Sidam ay isa ring jade tripod. Nagpapalabas din ito ng malinaw na liwanag at walang katapusang kapangyarihan. Kaya lang, ang martial soul ni Jingtian ay 12-dosenang beses na mas masahol kaysa sa nakakatakot na matandang lalaki, at ito ay mas malakas kaysa sa matanda sa mga tuntunin ng lakas at katatagan. Nakita ni Chen Lei si Sidam na winasak ang martial soul at inatake siya, sumanggot ng malamig, at biglang may nahawak ang anteng-anteng sa pagitan ng kanyang mga daliri, at nakipagkamay siya at tinamaan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, isang gintong anteng-anteng ang nahulog sa Jade Dongwo na nabasag ni Sidam sa itaas ng kaluluwa, ang Jade Cauldron Martial Soul na ito ay matatag na nakaangkla. Biglang naramdaman ni Sidam na nasira ang koneksyon nila ni Wan, at kahit gaano pa ito nasira, hindi sinunod ni Wan ang kanyang mga utos. Ilang sandali, natarante si Jingtian. Karamihan sa kanyang lakas ay nasa diwa ng martial arts. Ngayong ang espiritu ng martial arts ay hindi sumusunod sa mga utos, ang kapangyarihan nito ay halos mapapawi ng 7 o 8 sapin. Sa sandaling ito, itinaas ni Chen Lei ang kanyang daliri at bumaril ng kidlat, na direktang bumagsak sa katawan ni Jingtian. Saglit, ang katawan ni Sidam ay manhid, naninigas sa kinalalagyan. Ito ay isang pag-atake mula kay Chen Lei na direktang sumire sa martial soul ng Thunder God Lotus. Pagkatapos nito, ang figure ni Chen Lei ay lumitaw sa tabi ni Sidam sa isang iglap, nakatutok na parang espada, at umindayog patungo sa leeg ni Sidam. Sa sandaling ito, sa pagitan ng mga braso ni Chen Lei, ang mga layer ng array ay lumiwanag, at ang enerhiya sa mga array na ito ay isinama din sa espada na ipinadala ni Chen Lei. Ilang sandali, ang liwanag ng espada ay matalim at nakasisilaw, at tumama sa leeg ni Sidam. Ang katawan ni Sidam ay nabasag ng isang piraso ng mahalagang liwanag, ang hindi mabilang na mga kayamanan ng proteksyon sa katawan ay agad na nabasag ng nakakatakot na sword light na ito, at pagkatapos ay pinunasan ng sword light ang leeg ni Sidam. Ang malaking ulo ng tao ay pumailang lang sa langit, at ang dugo sa leeg ay nag-spray ng 10-10 metro ang taas, at ang eksena ay lubhang nakakabigla. Sa sandaling ito, isang kaluluwa ang sumugod mula sa ulo ni Jingtian,
at tumakas patungo sa malayo nang hindi lumilingon. Gusto ni Chen Lei na panatilihin ang kaluluwa ni Sidam, ngunit sa kasamaang palad ay hindi alam ni Sidam kung anong lihim na paraan ang gagamitin. Ang bilis ng pagtakas ng kaluluwa ay kamangha-mangha, at si Chen Lei ay walang oras upang aisil ang kaluluwa ni Sidam. Bukod dito, ngayon ang cultivation ni Chen Lei ay malayong mabawi, at ang kanyang lakas ay hindi pa umabot sa pinakamataas na estado nito, at ang kanyang bilis ng pagbaril ay hindi maiiwasang bumagal. Ang kombinasyon ng lahat ng uri ng mga kadahilanan ay nagbigay daan kay Yuan Shen Sidam na makatakas. Bagaman nakatakas ang primordial spirit ni Sidam, ngunit ang kanyang katawan ay nawasak, ang buhay ni Sidam ay itinuturing na isang basura. Matapos patayin ni Chen Lei ang katawan ni Sidam, tumingin siya sa ibang tao. Sa oras na ito, ang mga makapangyarihang lalaki na dinala ni Sidam ay pinugutan din ang ulo ni Ji Chanwo at Baimanman. Bagamat sinabing kapwa na sugatan sina Ji Chanwo at Baimanman sa tunggalian kasama ang matanda, hindi sila nawala ng lakas, lalo na si Baimanman bilang isang Woody 9th Order Mid-Level Master. Talagang imposible para sa mga taong ito na dinala ni Jing Tian para samantalahin sina Baimanman at Ji Chanwo. Matapos makolekta ni Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman ang mga samsam, sinira nila ang lumilipad na bangka at agad na umalis. Pagkatapos noon, nakahanap sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman ng medyo tahimik na lugar, at nagtayo si Chen Lei ng fantasy formation, at nagsimulang magpahinga at magpagaling ang tatlo. Sa oras na ito, lumipad si Yuan Shen Sidam at naglabas ng kakaibang senyales ng pagkabalisa. Pagkalipas ng ilang oras, isang matandang lalaki na ang buong katawan ay guti-guti at kalahati ng kanyang katawan ay nawasak, at nakilala ang Diyos Yuan Sidam. Guru, matapos maramdaman ni Sidam ang pamilyar na air machine, mabilis siyang lumipad patungo sa matanda. At binati siya ng matandang ito matapos makita ang kaluluwa ni Sidam. Sidam, anong meron? Sinong nanakit sa katawan mo? Saglit na umitim ang matanda at halos mawala ng malay. Alam mo, si Sidam ang kanyang pinagmamalaki na estudyante. Sa katunayan, talagang nasiyahan siya sa pagganap ni Sidam. Sa edad na ito, ang paglilinang ay sinanay hanggang sa ika-9 na antas ng Emperor Wu. Ang ganitong lakas ay medyo bihira sa buong Jianding sect. Sa hinaharap, inaasahang tatamaan pa nito ang sect master ng Jianding sect, ngunit ngayon, walang kabuluhan ang lahat. Guro, ang katawan ko ay sinira ni Chen Lei. Dapat ipaghiganti mo ako. Ang primordial spirit ni Sidam ay sumigaw at nagreklamo sa matanda. Chen Lei na naman, ang matanda ay sumusumpa na hindi siya makakaaway. Nang marinig ng matanda ang pangalan ni Chen Lei, biglang sumakit ang sugat sa kanyang katawan, at hindi niya napigil ang sumangot ng malamig. Sa oras na ito, natuklasan ni Jing Tian na ang kanyang amo ay malubhang nasugatan. Master, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit kayo nasugatan ng husto? Gulat na tanong ni Jing Tian. Bumantong hininga ang matanda at sinabing may pilit na ngiti, ang pinsala ko sa katawan ay dulot din ng pagkatalo ni Chen Lei. Nagulat si Sidam at sinabi, ano, guro, totoo ba ang sinabi mo? Paano kayang sakta ni Chen Lei ang iyong mga magulang? Galit na sumangot ang matanda at nagsabi, magsisinungaling ako sa iyo, ito si Chen Lei. Naitala namin ito, ngunit hindi ngayon ang oras para sa paghihiganti. Nagmamadali kami ngayon sa Yunshao State, naghahanap ng pagkakataon na patayin si Chen Lei, muli, upang maghiganti paghihiganti at sa ito. Panipi. Tumango si Sidam. Ngayon na ang guro at baguhan ay nasugatan ni Chen Lei, imposibleng maghiganti, upang makahanap ng isa pang pagkakataon. Kinuha ng matanda ang Sidam, mabilis na lumipad, at nawala sa tubig. Para naman kina Chen Lei, Baimanman, at Ji Chanwo, pagkatapos ng isang araw na pahinga, lahat ng tunay na gangster ng lakas, soul power, at iba pa, ay naibalik lahat, ngunit maging ito ay Chen Lei o Baimanman at Ji Chanwo ay hindi pa ganap na nakabawi mula sa ang pinsalang dinanas ng martial soul nila. Masyadong nakakatakot ang matandang si Sword Dingzang na ito. Sinubukan namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit mahirap pa ring alisin ang sword chi sa aming mga espiritu. Sumimangot si Baimanman sa oras na ito, at naramdaman na tumatakbo ang kanyang martial soul,
at may bakas ng hindi malinaw na pakiramdam, hindi ang perpektong pagkakatugma ng nakaraan. Sa sandaling ito, pinagmamasdan niya ang kanyang martial soul. Sa malaking puno na umabot sa asul na langit na martial soul, mayroong isang malalim na marka ng espada sa puno, at hindi mabilang na sword chi ang malayang lumipad sa marka ng espada na ito. Ang marka ng espada na ito ang humadlang sa bilis ng pagbawi ni Baimanman Wan. At ang mga marka ng espada na ito ay napakahusay at siksik. Tumatagal ng ilang buwan o kahit isang taon para pilitin ni Baimanman ang sword chi sa sword mark na ito upang magawa ito. Ganap na pilit na inilabas ang sword chi mula sa kanya. Sa oras na ito, sa Thunder God Lotus Martial Soul ni Chenlei, ilang dahon ng lotus ang nabali, at purong sword chi din ang nakakabit sa kanila, na nasugatan din ng sword chi ng matandang lalaki. Para kay Ji Chanwo, ang Fire Phoenix Martial Spirit ay mayroon ding malalim na marka ng espada sa mga paa nito. Ang lakas ng espada ay nagngangalit at mahirap itong mabawi. Ang Sword Ding Zhang na ito ay isa talaga sa 5 pangunahing sekta. Ang kadalisayan ng sword chi na ito ay halos ang tanging nakita ko sa aking buhay. Sa maikling panahon, hindi natin maaalis ang sword aura na ito. Gayunpaman, ang lahat ay hindi huwag mag-alala, hanggat matagal bago mailabas ang sword chi na ito. Ito ay maaga o huli, sabi ni Chenlei kina Ji Chanwo at Baimanman. Tumanggaw sina Ji Chanwo at Baimanman at sumang-ayon sa pahayag ni Chenlei. Alam din nila ang sarili nilang sitwasyon. Sa katunayan, tumagal lamang ng ilang oras upang mailabas ang sword energy na ito. Okay, hindi pa masyadong maaga ang oras, kailangan nating bilasan ang oras, baka ma-delay ang deadline, sabi ni Chenlei kina Ji Chanwo at Baimanman. Tumanggaw sina Ji Chanwo at Baimanman, pagkatapos ay umatras si Chenlei mula sa Fantasy Formation, at silang tatlo ay sumakay sa lumilipad na bangka patungo sa Yunshao Prefecture. May mga sorpresa at walang mga panganib sa daan, at ilang mga away ang nakatagpo, ngunit ang lahat ay nalutas ng perpekto. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay tumawid sila sa Tianshui Marsh at tumuntong sa lupain ng Yunshao State. Pagpasok nila sa Yunshao State, nakahinga ng maluwag si Chenlei at ang iba pa. Sa loob ng Tianshui Swamp, mayroong isang malaking layer ng pressure. Ang layer ng pressure na ito ay patuloy na dumidiin sa mga puso ni Chenlei at ng iba pa, na nagpapasabog sa kanilang puso. Sa makatuwid, ni Chenlei at ng iba pa, o ng iba pang makapangyarihang tao, ay hindi gustong lumayo sa latian na ito sa simula. Pagkatapos nilang umalis sa Tianshui Swamp, ang napakalaking pressure na ito ay ganap na nawala. Pagkatapos noon, naghanap ng direksyon si Chenlei at ang iba pa at nagmamadaling pumunta sa Yunshao City. Ang kompetisyon sa Intermediate Division ay gaganapin sa Yunshao City. Siyempre, ang Yunshao City ay isa lamang sa 1,000 Intermediate Division. Sa ibang lugar, mayroong 999 na dibisyon sa parehong sukat ng Yunshao City. Hindi nagtagal, si Chenlei at ang iba pa ay sumugod sa Yunshao City, at pagkatapos ay direktang sumugod sa City Lord's Mansion sa Yunshao City, at gumawa ng ulat sa City Lord's Mansion. Pagkatapos lamang mag-ulat maaari silang maging karapat-dapat na makapasok sa Intermediate Division. Kung hindi sila nakarehistro, kung gayon ang kanilang pangalan ay wala sa listahan. Pagkatapos magulat, si Chenlei at ang iba ay nakatanggap ng abiso na ang kompetisyon sa Intermediate Division ay gaganapin sa loob ng 10 araw. Nakahinga lang ng maluwag si Chenlei at ang iba pa. Sapat na ang 10 araw na ito para sila ay ganap na gumaling. Pagkatapos nito, sina Chenlei, Ji Chanwo at Baimanman, ay nakahanap ng isang inn sa Yunshao City, umupo ng hiwalay na bahay sa kuweba, at pagkatapos ay lumipat. Bagamat mahal ang pagrenta ng hiwalay na kuweba, hindi gaanong pinansin ni Chenlei ang pagkonsumo na ito. Ang higit na kailangan niya ngayon ay isang lugar kung saan ang espiritual na enerhiya ay sagana at mabilis na makakabawi. Matapos makapasok sa kuweba, sina Chenlei, Ji Chanwo, at Baimanman ay pumasok sa isang nakapirming estado sa unang pagkakataon. Pagkatapos magsanay sa loob ng 3 araw at 3 gabi na may isang hininga ng paglilinang, iminulat nila ang kanilang mga mata ng sunod-sunod. Nang magising ang 3 mula sa pagsasanay sa cultivation, lahat sina Chenlei, Baimanman,
at Ji Chanwo ay nakabawi sa kanilang pinakamataas na estado. Tanging ang Martial Soul Sword na sugat sa katawan ang hindi pa ganap na gumaling. Kaya lang, imposible. Ayon sa hatol ni Chen Lei, gusto niyang ganap na gumaling mula sa sugat ng espada sa espiritu, at tatagal ito ng hindi bababa sa 1 taon. Siyempre, kung makakahanap siya ng isang kayamanan na may makapal na kulog, maaaring hindi ito magtagal. Ang mga pinsala ni na Baimanman at Ji Chanwo sa martial arts ay pareho. Maliban kung nakahanap sila ng mga kayamanan ng langit at lupa, magiging mahirap na mabawi sa maikling panahon. Bagamat si Chen Lei at ang iba pa ay mayroong maraming kakaibang kayamanan sa kanilang mga kamay, kulang lamang sila sa kakaibang kayamanan sa pagtatanim ng Fu Soul. Sa katunayan, ang mga makalangit na materyales na may kakayahang mabawi ang diwa ng martial arts cultivation ay napakabihirang sa buong Middle Realm at maging sa buong Lower Realm. Sa makatuwid, natural na si Chen Lei at ang iba pa ay walang anumang kakaibang kayamanan sa kanilang mga kamay. Alam din ni Chen Lei na ang kakaibang kayamanan na ito na makapagpapanumbalik ng diwa ng paglilinang ng Wan ay mahirap hanapin, kaya hindi niya binalak na hanapin ito ng partikular. Sa katunayan, mayroon pa rin siyang Cultivation Rejuvenation Martial Arts Treasure sa kanyang kamay, lalo na ang Holy Soul Orb. Gayunpaman, ang Holy Soul Orb na ito ay inutusan ni Chen Lei para kay Jingjing. Ang sugat ng espada sa kanilang martial soul bagamat mahirap, maaari itong mabawi hanggat nangangailangan ng oras. Gayunpaman, ang Dark Yama sa Jingjing ay napakalason, ngunit walang magandang paraan. Ang sagradong Soul Orb na ito ay maaaring gamitin ni Jingjing para i-maximize ang halaga nito. Sa mga sumunod na araw, si Chen Lei at ang iba pa ay hindi lumabas, ngunit nanatili sa bahay ng kuweba sa lahat ng oras na nakatuon sa pagtatanim. Ang ilang araw lamang ng pagsasanay sa paglilinang ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, ngunit ito ay mas mabuti kaysa wala. Siyempre, sina Baimanman at Ji Chanwo ay parehong nagsasanay sa pagtatanim, ngunit si Chen Lei ay hindi nagsasanay sa paglilinang, ngunit inilaan ang lahat ng kanyang lakas sa paggawa ng anteng-anteng. Matapos dumaan sa Tianshui Swamp, napagtanto ni Chen Lei na napakakaunti pa rin ang mga whole card na negel iligtas ng buhay, at karamihan sa mga whole card na ito na negel iligtas ng buhay ay kailangang gamitin ang kanyang cultivation para makapagbigay ng malakas na kapangyarihan, na mas masahol pa. Ang Fulo ay komportable at nababaluktot. Kaya, nagpa siya si Chen Lei na samantalahin ang ilang araw na ito upang pinuhin ang ilan pang anteng-anteng. Sa pagkakataong ito, ang anteng-anteng na ginawa ni Chen Lei ay tinawag na anteng-anteng na tumutukoy sa kaluluwa, ang gintong anteng-anteng na ginamit niya sa pakikitungo kay Siddham. Ang kapangyarihan nitong anteng-anteng na tumutukoy sa kaluluwa ay napakalakas, at maaari nitong pigilan ang martial soul ng martial artist saglit. Sa katunayan, hanggat ang martial soul ay natataka ng ilang sandali, ito ay may malaking kalamangan para sa Woody level powerhouse. Sa araw na iyon, tiyak na salamat sa kapangyarihan ng Soul Talisman na nagawang patayin ni Chen Lei ang pisikal na katawan ni Siddham sa maikling panahon. Kung hindi man, maghintay hanggang sa ibigay ni Siddham ang lahat ng kanyang lakas, hindi siya si Siddham. Dapat malaman ng kalaban na si Siddham ay isang strong level 9 Woody, at isa ring henyo. Noong panahong iyon, si Chen Lei ay malubhang nasugatan at nasa pinakamahina niyang oras. Umasa siya sa Soul Talisman para ibalik ang mga bagay-bagay, sitwasyon. Ang pagpino sa anteng-anteng na tumutukoy sa kaluluwa ay napakahirap, at ang mga materyales ay napakabihirang. Maging si Chen Lei ay nagpino lamang ng 2 anteng-anteng na tumutukoy sa kaluluwa sa mga taon pagkatapos makuha ang Supreme Talisman. Tulad ng para sa Taishan Talisman, ang Yiqing Lei Talisman ay napino ng husto. Ngayon, hinanap ni Chen Lei ang kanyang katawan para sa mga materyales sa nakalipas na mga araw, at nalaman niyang may sapat na mga materyales upang pinuhin ang anteng-anteng na setting ng kaluluwa, kaya sinimulan niya lamang itong pinuhin. Pagkalipas ng ilang araw, isang gintong liwanag ang kumislap sa mga kamay ni Chen Lei, isang gininto ang anteng-anteng sa pag-aayos ng kaluluwa, na sa wakas ay gumana. Sa nakalipas na ilang araw, nasira ni Chen Lei ang pamamaraan ng Tianyan Godju, at sa pamamagitan ng pagpapabuti at pagpapala ng puso ng tao, nagtagumpay siya sa pagpino nitong Soul Fixation Talisman. Gamit ang anteng-anteng na ito na tumutukoy sa kaluluwa,
Si Chen Lei ay maaari ding ituring na isang mamamatay para sa pagharap sa mga mid-level at kahit na mataas na antas na mga powerhouse ni Emperor Wu. At hindi nagtagal matapos ang pagdadalisay ng Soul Talisman, may dumating upang ipaalam na magsisimula na ang ring competition sa Yunxiao City, at si Chen Lei at ang iba ay pumunta sa competition area. Tumango sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Bai Menman, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa lugar ng kompetisyon. Hindi nagtagal, sumugod ang tatlo sa lugar ng kompetisyon, at nagsimula na ang pagguhit. Matapos makabunutan ng palabunutan ng tatlong tao at makakuha ng sarili nilang mga numero ng laro, tahimik nilang hinintay ang elder na namumuno sa laro upang itakda ang order ng labanan. Sa sandaling ito, sa buong lugar ng kompetisyon sa arena, lahat ng malalakas na manlalaro na kalahok sa kompetisyong ito ay naglabas ng malupit na aura. Matapos maalis sa lugar ng paunang kompetisyon, ang malalakas na manlalaro na kalahok sa intermediate na lugar ng kompetisyon ay higit na mas mahusay kaysa sa ang mga malalakas na manlalaro sa paunang lugar ay dapat na mas malakas. Bukod dito, ang malalakas na manlalarong ito sa Intermediate Division ay isang grupo ng 10 malalakas na manlalaro mula sa Early Division. Tiningnan ni Chen Lei ang dibisyon at nalaman na maraming bagong mukha at maraming malalakas na karera sa buong lugar ng kompetisyon. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang elder na namumuno sa laro at malakas na inihayag ang order ng laro. Mabilis na tinawag ng isang elder ang pangalan ni Chen Lei. Matapos marinig ito ni Chen Lei, tumalon siya sa isang singsing. Ang Intermediate Division na ito ay mayroong 1,000 arena para sa 2,000 malalakas na manlalaro na maglalaban-laban sa entablado ng sabay. Ang mga tuntunin ng Intermediate Division ay hindi gaanong naiiba sa Junior Division. Gayunpaman, hindi kinakailangan na manalo ng 10 magkasunod na laro. Hanggat nanalo ka ng 3 sunod-sunod na laro, ikaw ay karapat-dapat na umabant at maaari kang pumasok sa advanced na dibisyon upang makipagkompetensya. Mabilis na umakyat si Chen Lei sa ring at tumayo sa ring. Pagkatapos, lumitaw ang kanyang kalaban, isang malakas na tao mula sa Silver Centipede. Ang makapangyarihang Silver Centipede sa harap ng mga mata ni Chen Lei ay 100 talampakan ng haba, kumikinang na pilak sa katawan nito, at mga pilak na rune sa likod nito, na naglalabas ng napakalakas na aura. Umuungol, ang makapangyarihang Silver Centipede clan na ito, matapos makita si Chen Lei, ay nakahinga rin ng maluwag. Direkta siyang umungal, nagbuga ng ulap ng pilak na liwanag, at binalot si Chen Lei. Inalog-alog ni Chen Lei ang kanyang katawan at nawala sa pwesto, at pagkatapos ay pumutok ang Great Desolate Fulong Fist at pinasabog ng suntok ang malakas na Silver Centipede. Ang malakas na Silver Centipede na ito ay tinamaan ng kamao ng Great Desolate Fulong, at saglit, kalahati ng katawan nito ay direktang nabasag sa mga piraso, at nahulog ito ng husto sa ring. Mas maraming swerte at mas kaunting swerte. Agad na naging malamlam ang hininga. Ang malakas na Silver Centipede na ito ay direktang natalo ni Chen Lei sa pamamagitan ng isang suntok. Bahagyang nagulat ang mga referees, at sa huli, direktang ibinalita nila ang tagumpay ni Chen Lei. Matapos makumpirma na siya ang nanalo, tumalon si Chen Lei mula sa ring ng walang sabi-sabi, umupo ng naka-crossleg, pumikit at nagpahinga, naghihintay sa susunod na laro. Ang Silver Centipede powerhouse na ito, ang cultivation ay isang kaharian at isang antas lamang ang mas mataas kaysa sa kanya. Siya ay isang powerhouse sa ika-5 antas ng Emperor Wu. Sa pananaw ni Chen Lei, hindi ito dapat banggitin. Ang mas mahalaga ay malinaw na nakita ni Chen Lei itong Silver Centipede powerhouse na may bakas ng dugo ng dragon sa kanyang katawan. Para sa karaniwang powerhouse, ang Dragon Bloodline na ito ay natural na hindi matamo at maaaring lubos na mapabuti ang kanyang pag-uugali sa paglilinang. Gayunpaman, nang makilala niya si Chen Lei, ito ay isang malaking sagabal. Iyon ay ang Great Desolation Fulong Fist ni Chen Lei. Kabuoang pagpigil. Bagamat nakapikit si Chen Lei at nagmuni-muni, napalaya ang kanyang kamalayan. Dumating siya sa arena kung saan naroon sina Ji Chanwo at Bai Menman, at pinagmasdan ang labanan sa pagitan nina Ji Chanwo at Bai Menman. Sa harap ni Ji Chanwo, may isang malakas na lalaki mula sa Ice Spider Clan. Ang malakas na lalaking ito ng Ice Spider Clan ay isa ring bihirang henyo.
Gayunpaman, sa ilalim ng Fire Phoenix martial spirit ni Ji Chanwoo, siya ay nasa lahat ng dako. Ang pagsupil at pagkatalo ay mangyayari sa madaling panahon. Ang kalaban ni Baimanman ay isang makapangyarihang angkan ng oso na may isang sungay. Ang malakas na lalaking ito ay napakalakas at may malupit na ugali. Ang martial soul of the blue sky na si Baimanman ay tumagos sa langit ay ilang beses nang naalis. Ang bilog ay nahulog sa makapangyarihang One-Horned Bear Clan na ito na malakas na One-Horned Bear Clan ay agad na hamina ng higit sa 10 beses, at imposible rin na maging kalaban ni Baimanman. Matapos makita ang sitwasyon ni Ji Chanwoo at Baimanman, gumaan ang pakiramdam ni Chen Lei. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chen Lei ang nakamamatay na tingin sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata, sinundan ito ng tingin, at nalaman niyang daan-daang metro siya sa unahan sa kanyang kaliwa. Nakatingin ang isang martial artist na may intensyong pumatay. Nakita ng martial artist na binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya iniwasan. Sa halip, marahas niyang pinunasan ang kanyang lalamunan patungo kay Chen Lei. Masasabi ni Chen Lei mula sa pananamit nitong martial artist na ang martial artist na ito ay disipulo ni Sword Dingzang, at ang kanyang lakas ay mabuti. Si Chen Lei ay nagpakita ng panunuya sa kanyang mukha. Ang sword at tripod sect na ito ay talagang nabubuhay sa mga anino. Kung siya ay nakagapos pa noong panahong iyon, hinding-hindi siya magpapakita ng awa at papatayin ang mga taong ito. Ang martial artist ni Jian Dingzang, na nakatingin kay Chen Lei na may nakamamatay na panunuya sa kanyang mukha, alam na si Chen Lei ay hindi kailanman madaling makikipagkompromiso, nanunuya, at walang sinabi, ngunit alam ni Chen Lei na ito ay nagpapakita lamang ng martial artist na ito, ang kanyang isip na gawin ang tama sa kanya. Para dito, hindi kailangang mag-alala ni Chen Lei. Kahit papaano sa 10,000 Races tournament na ito, ang Ding Sword Sect ay tiyak na hindi nang ahas na manggulo. Tungkol sa pagtatapos ng laro, naniniwala si Chen Lei na mayroon din siyang paraan para harapin si Jian Dingzong. Hindi nagtagal, natapos na ang laro ni Ji Chanwoo. Si Ji Chanwoo ay walang suspense at nanalo. Maya-maya ay lumapit din si Baimanman at natalo ang kanyang kalaban. Umupo silang tatlo, tahimik na naghahabol ng hininga, bumabawi ng lakas, para makapaghintay sila sa susunod na laro. Nang makabawi ang tatlo sa kanilang rurok, nagsimulang obserbahan ni Chen Lei, Ji Chanwoo, at Baimanman ang labanan ng iba pang kapangyarihan ng lahi sa ring. Sa pagkakataong ito ang kompetisyon ay napakatindi, at ilang mahihinang karera ang sunod-sunod na tinanggal. Ang ilang mahihinang karera ay may posibilidad na magkaroon ng pagkakataong umunlad sa mga junior division at pumasok sa mga intermediate division. Gayunpaman, higit sa 100 beses na mas mahirap ang pagsulong mula sa intermediate division patungo sa advanced division. Ilang malalakas na manlalaro na pumasok sa intermediate division na may swerte, nagpakita ng kanilang tunay na anyo ng sunod-sunod, at naalis ng tunay na malakas. Puspusan na ang kompetisyon. Si Chen Lei at ang iba pa ay kumalat sa libu-libong arena na ito. Sa pagmamasid sa kompetisyon ng iba pang mga kalahok, natagpuan nila ang ilang napakalakas na tao, na nagdulot din ng isang tiyak na banta sa kanila. Ang ilang mga karera ay napakahirap at makapangyarihan. Kung makikilala siya ni Chen Lei at ng iba pa, tiyak na magiging mahirap ang laban. Sa katunayan, sina Chen Lei, Ji Chanwoo, at Baimanman ay nakakaranas pa rin ng pagbaba ng lakas. Ang mga pinsalang dinanas ng kanilang mga martial souls ay hindi lahat gumaling, at hindi nila naipakita ang kanilang pinakamahusay na lakas sa pakikipaglaban. Sa kasong iyon ang downside. Huminga ng malalim si Chen Lei. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy. Gaano man kalaki ang ibinayad niya, kailangan niyang manalo sa unang pwesto sa kompetisyong ito. Ito ang layunin ni Chen Lei para sa kanyang sarili. Lumipas ang kaunting oras, at hindi nagtagal ay umakyat muli sa entablado si Chen Lei para sa ikalawang laro. Sa larong ito, ang kalaban ni Chen Lei ay isang malakas na manlalaro mula sa Golden Swordship Clan. Ang malakas na lalaking ito ng Golden Swordship Clan ay may dalawang mahabang sungay sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang ginintoang kinang ay parang dalawang banal na espada, na umaagos tulad ng diwan ng liwanag ng espada, at ang hininga ay lubhang nakakatakot. Sa oras na ito, ang Golden Swordship Clan Powerhouse, na may ulo ng tupa,
ay may hawak na dalawang gintong mahabang espada sa kanyang mga kamay. Ang dalawang mahabang espada ay hindi mas mahina kaysa sa dalawang sungay sa kanyang ulo, at mas malakas pa ng ilang puntos. This is actually a human race. I advise you to surrender directly, otherwise, sisimulan ko mamaya, hindi ako maawa. Ang malakas na tao ng Golden Swordship Clan ay nagsabi kay Chen Lei. Hindi mo kailangang maging maawin, gawin mo ang anumang gusto mo, at hindi rin ako magiging maawin. Tiningnan ni Chen Lei itong Golden Swordship Clan powerhouse at sinabi sa malalim na boses. Okay, kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Ang malakas na tao ng Golden Swordship Clan ay nagsabi, at pagkatapos, isang flash ng liwanag ang kumislap, isang sword light ang direktang lumitaw sa tabi ni Chen Lei at pinutol siya. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Lei. Masyadong mabilis ang sword light na ito. Mabilis niya itong naiwasan. Gayunpaman, ang liwanag ng espada na ito ay masyadong mabilis at sa huli ay hindi niya ito tuluyang naiwasan. Sa kanyang braso, tinusok niya ang isang malalim na sugat, malalalim na buto ang makikita. Talagang purong espada chi. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Lei, at naramdaman niya ang sugat ng espada sa kanyang sugat, na may kalakip na aura ng espada na walang kapantay, na patuloy na sumisira sa kanyang katawan, at gusto niyang palawakin ang resulta ng labanan. Gumalaw ang pag-iisip ni Chen Lei, at isang grupo ng mga purple na electric light ang sumambulat mula sa sugat, naglalabas ng enerhiya ng espada mula sa sugat. Pagkatapos nito, ang figure ni Chen Lei ay kumikislap at naging isang banal na katawan ng espada, at ang kanyang buong pagkatao ay naging isang dalisay at walang kapantay na liwanag ng espada, na mahigpit na tinadtad patungo sa master ng Golden Ship Sword Clan. Chen Chenqiang, ang master na ito ng Golden Swordship Clan, na may pambihirang swordsmanship, ay talagang tinalo ng pantay-pantay si Chen Lei. Malamig na ngumuso si Chen Lei, talagang hindi siya naniniwala na ang master ng Golden Ship Clan na ito ay may kukumpara sa kanyang Divine Sword Body Technique. Pabilis ng pabilis ang bilis ni Chen Lei. Sa itaas ng singsing, tanging sword light lang ang makikita, lumilipad pabalik-balik, at sa sword light na ito, isang grupo ng gininto ang liwanag ang nakabalot, ito ay ang Golden Swordship family na Jiangwang. Sa sandaling ito, ang sword light ng makapangyarihang Golden Swordship Clan ay ganap na napapalibutan ng sword light na binago ni Chen Lei, hindi makagalaw. Pabilis ng pabilis ang takbo ni Chen Lei, at palakas ng palakas ang liwanag ng kanyang espada, habang ang sword light ng Golden Swordship Clan powerhouse ay paunti-unting humihina. Biglang umunlad ang Golden Sword Light ng Golden Swordship Clan powerhouse, kumawala mula sa mga tanikala ng sword light ng Divine Sword Body kung saan binago ni Chen Lei. Sa oras na ito, umatras din si Chen Lei, ipinakita ang kanyang tunay na katawan, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Tungkol naman sa Golden Swordship Clan, ang dalawang gintong higanteng sungay sa itaas ng kanyang ulo ay bumagsak at naging dalawang gintong banal na espada, dahan-dahang umiikot sa kanyang katawan, at sa kanyang mga kamay, hawak din niya ang dalawang gintong espada. Sa sandaling ito, ang momentum ng Golden Swordship Clan powerhouse na ito ay napakalakas. Sa oras na ito, mayroon ding ilang marka ng espada si Chen Lei sa kanyang katawan. Tunay na kakaiba ang swordsmanship ng Golden Swordship Clan na ito. Ang sword chi ay dalisay at matalas, kahit na ang katawan ay maaaring hatiin. Gayunpaman, sa pagharap sa Golden Swordship Clan powerhouse na ito, si Chen Lei ay may katiyakang mananalo pa rin. At ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Swordship Clan ay tumingin kay Chen Lei na parang may kalaban siyang kalaban. Ang pag-atake ni Chen Lei ngayon ay nagdulot sa kanya ng matinding pressure at muntik na siyang matalo, bilang huling paraan. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, direkta siyang gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang iligtas ang pagkatalo, ngunit ginawa nito ang Golden Swordship Clan na maging isang powerhouse na labis na naiinggit kay Chen Lei, hindi na ang dating kay-abangan. Sa sandaling ito, nakikita ni Chen Lei na ang Golden Swordship Clan powerhouse na ito ay maaaring maging napakalakas sa kasalukuyang epekto ng secret technique, ngunit ang secret technique ay maaari lamang mapanatili sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sa oras, ang lihim na pamamaraan ay tiyak na mabibigo, at magkakaroon pa nga ng epekto ng backlash sa makatuwid, hindi na niya kailangang mag-alala ngayon,
hanggat siya ay nagpapatuloy hanggang sa mabaigo ang lihim na pamamaraan ng Golden Sword Ship, siya ay makakaligtas, tagumpay. At natural na alam ng malakas na tao ng Golden Sword Ship Clan ang sarili niyang sitwasyon. Ngayong ginamit niya ang lihim na pamamaraan, pakiramdam niya ay nakasakay siya sa isang tigre. Kailangan niyang talunin si Chen Lei habang epektibo pa ang kanyang secret technique, kung hindi, tiyak na matatalo siya. Sa pag-iisip nito, ang malakas na lalaking ito ng Golden Sword Ship Clan ay hindi nag-atubili. 2 gintong higanteng sungay ang lumipad palabas, tulad ng 2 gintong gulong, mabilis na umiikot, namumulaklak ng 10,000 gintong ilaw, at mabangis na pinutol si Chen Lei, at ang malakas lalaki ng This Golden Sword Ship Clan na sumunod sa likod ng 2 gintong gulong, hawak ang 2 gintong banal na espada, at mabangis na inatake si Chen Lei. Malamig na sumungot si Chen Lei, may dagdag na espadang Tianlei sa kanyang kamay, at itinaas niya ang kanyang kamay sa malakas na lalaki ng Golden Sword Ship Clan at nilaslas siya. Ilang sandali, umilo ang kulog, at nilunod ng kalangitan na puno ng kulog ang malakas na tao ng Golden Sword Ship Clan sa liwanag ng kulog. Ngayon, ang Thunder Sword Tire ay isang napakalakas na kayamanan sa mga kamay ni Chen Lei. Ang kanyang electric light ay may katangian ng makalangit na kalamidad. Sa maikling panahon, hindi mabilang na mga ilaw ng kulog ang tumama sa Golden Sword Ship Clan Powerhouse, na naging sanhi ng malaking pagkalugi nitong Golden Sword Ship Clan Powerhouse. Hindi mabilang na kidlat ang sumisira sa Golden Sword Ship Clan Powerhouse, itong Golden Sword Ship Clan Powerhouse. Ang kanyang buong katawan ay sobrang dilim, ang kanyang balahibo ay isa-isang sumabog, tulad ng isang malaking tinik. Ginamit ni Chen Lei ang Heavenly Thunder Sword Titus para sirain ang Heavenly Sword Sutra, at iba pa, at determinadong hinarang ang huling counterattack ng makapangyarihang Golden Sword Ship Clan. Ang susunod na bagay ay simple, ang malakas na lalaking ito ng Golden Sword Ship Clan, na may mga lihim na diskarte, kahit na ang kanyang lakas ay tumaas, ngunit ang oras ay hindi maaaring tumagal ng matagal. Masasabing tumutulo ang depensa ni Chen Lei. Sa ilalim ng ganoong kalakas na depensa, ang malakas na lalaking ito ng Golden Sword Ship Clan ay sa wakas ay hindi makalusot. Sa sandaling dumating ang oras para sa lihim na pamamaraan, ito ay magiging tulad ng pagpapakawala ng isang bola ng hangin. Nakita ni Chen Lei ang lihim na pamamaraan ng malakas na lalaki na pinakawala ng Golden Sword Ship, at ang Heavenly Thunder Sword sa kanyang kamay ay Commandant, at isang sword light ang naputol, na hiniwa ang malakas na lalaki ng Golden Sword Ship at lumipad. Hindi ka ba umaamin ng pagkatalo? Tanong ni Chen Lei sa malamig na boses, nakatingin sa Golden Sword Ship Clan Powerhouse na nawasak. Ang malakas na tao ng Golden Sword Ship Clan ay tumitig kay Chen Lei, at sa wakas ay tumalon mula sa ring. Talunin ang master ng Golden Sword Ship Clan, si Chen Lei ay nanalo ng 2 magkasunod na laro, at isa pang laro ang makaka-advance sa Advanced Division. Pagkatapos noon, itinuon ni Chen Lei ang kanyang atensyon sa singsing kung saan naroon sina Baimanman at Ji Chanwu. Sa pagkakataong ito, nabaril din ni Baimanman ang kanyang kalaban at nanalo. Sa kasalukuyan, si Ji Chanwu ay nahuli sa isang matinding labanan. Ang kalaban ni Ji Chanwu ay isang master ng Celestial Clan. Ang Celestial Race, kabilang sa 10,000 karera, ay nasa top 5, pangalawa lamang sa Protoss, ang Holy Race, ang Spirit Race, at iba pa. Sa katunayan, ang Celestial Race ay gumawa din ng walang katulad na kapangyarihan, minsan ay isa sa mga gitnang domain. Panginoon, ang lakas ng Celestial Clan ay talagang hindi maarok, ngunit sa lower realm, kakaunti ang mga purong Celestial Powerhouses. Sa katunayan, hindi lamang ang Heavenly Powers, ngunit ang Protoss, Saints, at Spirit Races ay hindi rin mga lahi na may purong dugo, ngunit mayroong halos kalahati ng banal na dugo, espiritual na dugo, at iba pa sa katawan. Ang purong Protoss, Saints, Spirits, at Celestial Powerhouses ay umiiral lahat sa gitnang mundo, sa itaas na mundo, at maging sa gitnang mundo at sa itaas na mundo, hindi sila malakas na purong lahi. Kaya lang, kahit na hindi ito purong Celestial Clan, napakalakas pa rin ng Celestial Clan Powerhouse na nakaharap kay Ji Chanwu. Ang mga powerhouse na ito ng Heavenly Clan ay isang sangay ng Heavenly Clan, ang Skywolf Clan. Sa sandaling ito,
Ang Fire Phoenix Martial Spirit ni Ji Chanwo ay lubos na napigilan ng Sirius Phantom, at hindi maiiwasang binugbog sa hangin. Ang mga banal na simbolo sa makapangyarihang Sirius clan na ito ay lumiwanag, na naging isang Sirius Phantom sa hangin. Ito ang pangunahing katangian ng isang makapangyarihang Celestial clan. Sila ay ipinanganak na may banal na dugo. Ang Totem Rune na ito, sa pamamagitan ng pagpapasigla ng dugo, ay maaaring gumamit ng malakas na kapangyarihan. Si Ji Chanwo ay isang walang katulad na henyo, ngunit kumpara sa malakas na lalaking ito ng tribong Sirius, siya ay mas mababa. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya ay mas mababa sa makapangyarihang Sirius na ito ay bilang karagdagan sa likas na kahusayan ng lahi ng Celestial Clan, may isa pang punto. Ngayon ang kaluluwa ng martial arts ni Ji Chanwo ay nasugatan ng espada ng matanda. Ganap na gumaling, nahirapan ang martial soul ni Ji Chanwo na gamitin ang buong lakas nito. Sa labanang ito, labis na nakipaglaban si Ji Chanwo. Sa huli, ang Fire Phoenix Martial Spirit ay halos mapunit. Sa huli, sa matinding lakas, natalo niya ang makapangyarihang tribong Sirius. Si Ji Chanwo ay umubo ng dugo at kumapit hanggang sa ipahayag ng referee ang balita ng kanyang tagumpay bago siya nahulog sa ring. Hindi na ito napigilan ni Chen Lei sa oras na ito, direktang nagiging rainbow light, lumilipad papunta sa ring, lumitaw sa harap ni Ji Chanwo, at niyakap si Ji Chanwo mula sa ring. Pagkatapos noon, isa-isang pinakain ni Chen Lei si Ji Chanwo ng healing pills, sinisira ang Qinglong Rejuvenation Technique, at maraming espiritual na enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Ji Chanwo para pagalingin ang mga sugat ni Ji Chanwo. Casual na bumangon si Ji Chanwo. Tianwu, bakit ka desperado? Tiningnan ni Chen Lei si Ji Chanwo ng magiliw, at malungkot na sinabi. Gusto kong samahan ka hanggang sa dulo at panoorin kung ikaw ay nanalo sa unang pwesto. Ang magagandang mata ni Ji Chanwo ay puno ng pagmamahal, at mahinang sinabi. Okay, I promise you na talagang hahayaan mo akong samahan hanggang sa huling sandali. Niyakap ng mahigpit ni Chen Lei si Ji Chanwo sa kanyang mga bisig. Sa kasamaang palad, baka hindi ko maiwan ang sandaling iyon. Sa kasalukuyang pinsala ko, walang paraan na makaakyat ako sa entablado. Sa ikatlong laro, siguradong matatalo ako, sabi ni Ji Chanwo kay Chen Lei. Tumingin si Chen Lei kay Ji Chanwo at alam niyang masyadong seryoso ang pinsala ni Ji Chanwo. Bukod dito, ang ikatlong laro ay magsisimula sa lalong madaling panahon at hindi siya bibigyan ng oras upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Mabilis na nabawi ni Chen Lei ang pisikal na pinsala ni Ji Chanwo, ngunit ang kanyang martial soul ay malubhang nasugatan din, at ito ay mas mahirap na gumaling mula sa martial arts injuries kaysa sa pisikal na katawan. Sa sandaling ito, nais ni Ji Chanwo na mabilis na mabawi ang mga pinsalang dinanas ng martial soul. Ang isa ay upang makahanap ng isang lugar na may katangian ng apoy at sumipsip ng walang katapusang katangian ng apoy na espiritual na kapangyarihan, at ang isa ay upang makahanap ng isang uri ng mahusay na tulong sa martial soul. Isang panlunas sa lahat, at ito ay hindi maaaring isang ordinaryong panlunas sa lahat, ito ay dapat na ang tuktok. Pinag-isipan ito ni Chen Lei, at sa wakas ay kinagat ang kanyang mga ngipin, inilabas ang Holy Soul Orb, at sinabing, Tianwu, kunin mo muna itong Holy Soul Orb, upang ang iyong martial soul ay maikli. Mabawi sa oras at hindi makakaapekto sa iyong lakas sa pakikipaglaban. Panipi. Paano ito gumagana? Nakita ni Ji Chanwo si Chen Lei na inilabas ang Holy Soul Ball at paulit-ulit na umiling. Alam niya na ang Holy Soul Orb na ito ay inihanda ni Chen Lei para kay Jingjing. Nalason si Jingjing ng maitim na yama, at unti-unti siyang nilalamon ng kaluluwa. Ang Holy Soul Orb na ito ay maaaring pahabain ang oras ng kaligtasan ni Jingjing. Hindi naman mahalaga, ngayon ang pinsala ni Jingjing ay napaka-stable. Hindi ko kailangan ng Holy Soul Orb na ito sa maikling panahon. At naniniwala ako na ang Holy Soul Ball na ito ay talagang hindi lang isa. Ang isa ay mahahanap, at ang isa ay tiyak na mahahanap. 2, 3, at sa pagkakataong ito, kapag pumunta ka sa 10,000 Races Conference, basta pumasok ka sa finals, papasok ka sa First Secret Realm para sa isang kompetisyon. Sa First Secret Realm, siguradong makakahanap ka ng elixir na nagpapalakas sa kaluluwa. Si Chen Lei ay matatag, sabi ni Ji Chanwo.
Ang dahilan kung bakit sinabi ni Chen Lei na ito ay hindi sa impulse, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang ideyang ito ay umiikot sa isipan ni Chen Lei matapos masugatan ng matandang lalaki ng Jiandingzhong. Sa kanilang tatlo, si Ji Tianwo ang pinaka-naapektuhan. Kung ang lakas ni Ji Tianwo ay nasa tuktok nito, maaaring nakarating na siya sa finals ng 10,000 Races Conference. Kung siya ay nasugatan, imposibleng makapasok sa finals. Ayaw makita ni Chen Lei si Ji Tianwo na huminto sa gitna, gusto niyang dalhin sina Ji Tianwo at Bai Mingman sa final round. Tungkol sa pinsala ni Jingjing, ang conclusion ni Chen Lei ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa 100 taon. Sa siglong ito, kumpiyansa si Chen Lei na makakahanap siya ng mas magandang cultivation medicine para kay Jingjing, kahit sa loob ng 100 taon, maaari niyang makapasok sa punong tanggapan ng Dark Palace at direktang agawin ang antidote mula kay Dark Yama. Sa ganoong mga pagsasaalang-alang kaya nagpasya si Chen Lei na hayaan si Ji Tianwo na gamitin ang Holy Soul Orb na ito. Hindi, ito ay tiyak na imposible. Kaya lang, ayaw gamitin ni Ji Tianwo. Bagamat ang mga salita ni Chen Lei ay may tiyak na katotohanan, kung hindi nila mahanap ang cultivation elixir na magpapanumbalik ng kaluluwa, hindi ba ito makakasama kay Jingjing, para hayaan siyang makapasok sa finals at iwan si Jingjing sa isang mapanganib na sitwasyon? Ganap na tumanggi si Ji Tianwo, upang gawin ito. Ako ang may huling say sa bagay na ito. Domineering na sinabi ni Chen Lei, at pagkatapos ay direktang itinapat ang Holy Soul Orb sa bibig ni Ji Tianwo. At pagkatapos, isang mapanirang puwersa ang dumurog sa Holy Soul Orb, na nagpapatakbo ng kapangyarihan upang tulungan si Ji Tianwo na matuno at sumipsip ng enerhiya na ito sa Holy Soul Orb. Isang serye ng purong kapangyarihan ang direktang nagsimula ng paglilinang upang ibalik ang napinsalang martial soul ni Ji Tianwo, at nakita lamang ang Fire Phoenix martial soul ni Ji Tianwo. Sa isip niya, kung siya ay ipanganak na muli mula sa apoy, mababawi niya ang banal na kaluluwa. Ang manic energy ay ganap na nasisipsip, lahat ng sugat ay gumaling kaagad, at naging mas malakas. Naramdaman ni Ji Tianwo na ang kanyang buong katawan ay puno ng lakas sa sandaling ito, lalo na si Wan, na halos 1/10 mas malakas kaysa bago siya nasugatan. Sa peak state na ito, hanggat hindi siya nakakaharap ng mga abnormal na race powerhouse gaya ng Celestial Clan, Protoss, at Holy Clan, dapat siyang ma-promote sa susunod na round nang walang anumang problema. Sumunod, muling tinawag ng Elder na namamahala sa kompetisyon ang pangalan ni Chen Lei, at sina Ji Tianwo at Bai Mingman ay binanggit din ng iba pang matatanda para sa ikatlong round ng kompetisyon. Hindi sapat ang lakas ng kalaban ni Chen Lei sa ikatlong round. Sa loob ng ilang hakbang, umubo ng dugo si Chen Lei at lumipad pababa ng ring. Matapos manalo sa ikatlong laro, tiningnan ni Chen Lei sina Ji Tianwo at Bai Mingman, at nalaman na ang kanilang mga kalaban ay hindi mga nangungunang master, maging ito ay Ji Tianwo o Bai Mingman. Sa loob ng 12-12 mga galaw, madaling talunin ang kalaban at makuha ang kwalipikasyon para sa promosyon. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay lahat sina Chen Lei, Ji Tianwo at Bai Mingman na manalo sa Yunshao City Intermediate Division. Dahil dito, nakahinga ng maluwag sina Chen Lei, Ji Tianwo, at Bai Mingman. Pagkatapos ay darating ang kompetisyon sa Advanced Division. Ang Advanced Division na ito ang tunay na highlight ng 10,000 Races Conference. Sa Advanced Division, ang mga labanan ay magiging lubhang malupit. Sa Advanced Division, papasok sila sa lihim na kaharian upang lumaban, at ang mga panuntunan sa pakikipaglaban ay walang mga patakaran at anumang paraan ay maaaring gamitin, tulad ng pananambang, pagkalason, pagpatay, pagkubkob, at iba pa, lahat ng paraan ay walang limitasyon, mayroon lamang isang layunin, at iyon ay upang patayin ang mga kapangyarihan ng lahi maliban sa kanila. Sa huli, mas maraming tao ang napatay, mas malamang na umabant sila sa finals. Sa madaling salita, sa Advanced Division, ang bilang ng mga pumatay ay ang tanging pamantayan para sa pagganap ng bawat tao. Sa panahong ito tunay na napagtanto ang kalupitan ng 10,000 Races Conference. Siyempre, sa 10,000 Races Conference na ito, walang mga paghihigpit. Kung ito ay nasa Advanced Competition Zone o ang huling zone, may mga kondisyon, iyon ay, hindi sila pinapayagang gumamit ng malalakas na dayuhang bagay,
at maaari lamang umasa sa kanilang tunay na lakas, dahil ang grupong ito ng 10,000 karera ay mas malakas kaysa ang uri ng lahi mismo, hindi ang lakas ng mga dayuhang bagay. Sa katunayan, ang panuntunang ito ay hindi patas sa sangkatauhan at ilang mahihinang lahi. Dapat mong malaman na ito man ay ang lahi ng tao o iba pang mahihinang lahi. Ang dahilan kung bakit maaari silang makipagkompetensya sa malalakas na lahi ay sa pamamagitan ng pag-asa sa ang kakayahang gumamit ng ilang makapangyarihang dayuhang bagay, tulad ng mga kayamanan ng lahi ng tao, ay natatangi pa rin sa ibang mga lahi, ngunit sa ilalim ng mga patakaran ng 10,000 Races Conference, ito ay napakahigpit. Walang ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang mga patakaran ng 10,000 Races Conference ay binuo ng mga makapangyarihang tribo mismo. Natural na gusto nilang i-maximize ang kanilang kalamangan at supilan ang kalamangan ng kaaway sa pinakamababang posibleng lawak. Para dito, bagamat hindi nasisiyahan ng ibang lahi, wala silang ibang pagpipilian kundi ang aminin ito. Sa ganitong paraan, si Chen Lei at ang iba ay ganap na hindi pinapayagang gumamit ng mga puppet, kayamanan, anting-anting at iba pang mga bagay. Kung gagamitin nila ang mga bagay na ito sa 10,000 Races Conference, sila ay parurusahan ng isang pagkakasala at direktang pagkakaitan ng kanilang mga kwalipikasyon para lumahok. Bagamat hindi nasisiyahan si Chen Lei sa mga patakaran, wala pa rin siyang kapangyarihang labagin ang mga patakaran. Kaya lang niya itong tiisin at kumilos ayon sa mga tuntunin. Hindi nagtagal, natapos na ang buong Yunshao City Intermediate Division. Mayroong 1,000 Intermediate Division sa buong midfield. Ang mga mapipili ay papasok sa 100 advanced na dibisyon upang makipagkompetensya. Sa araw na ito, ipinatawag ng City Lord ng Yunshao City ang lahat ng malalakas na manlalaro na pumasok sa high-level division, at sinabing, lahat, maaari mong ipasa ang kompetisyon sa middle-level division at tumayo, na nagpapakita na ikaw ay malakas. Dito, nais kong batiin ka. Susunod, magkakaroon ka ng 1 buwang pahinga. Pagkatapos ng 1 buwan, magsisimula na ang kompetisyon sa Advanced Division. Ngayong buwan, maaari kang manatili sa Yunshao City o pumunta sa High-Level Division. Panipi. Matapos marinig ang mga salita ni City Lord Yunshao, lahat ay nagsaya, at sa wakas ay nakapagpahinga na ng 1 buwan. Sa panahong ito, masasabing halos maubos ang lahat ng kalahok na manlalaro. Lahat ng tao, mayroong teleportation formation sa pagitan ng Yunshao City at Lingshao City, na napaka-convenient. Sa makatuwid, sa buwang ito, hindi mo kailangang magmadali, maaari kang magpahinga at magpahinga. May isa pang balita, iyon ay, ang Yunshao Auction House ng aking Yunshao City ay gaganapin ang pinakamalaking auction na gaganapin sa loob ng 10 taon. Inaanyayahan din kayong pumunta at tangkilikin ang palabas. Okay, ang may-ari ng lungsod na ito ay maraming sasabihin, lahat ay maaaring umalis. Panipi. Natapos magsalita si City Lord Yunshao, at diretsyong umalis. Pagkaalis ng City Lord ng Yunshao City, lahat ng malalakas ay sumabog. Ang kaligayahang ito ay biglang dumating. Ang Yunshao City at Lingshao City ay konektado sa pamamagitan ng teleportation array, kaya maaari silang sumugod sa Lingshao City anumang oras nang walang pag-aalala. Bilasan mo. Tungkol naman sa auction meeting na ginanap sa Yunshao City 1 beses kada 10 taon, natural na ayaw nilang palampasin ang excitement. Alam mo, bawat auction meeting na gaganapin 1 beses sa bawat 10 taon ay tiyak na magkakaroon ng maraming bihirang kayamanan. Nagpasya din sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman na manatili. Matapos dumalo sa auction meeting na ito, sumugod sila sa Lingshao City. Kanina pa sila talagang pagod. Pagkatapos nito, bumalik sina Chen Lei, Ji Chanwo at Baimanman sa kanilang kuweba at nagpahinga ng 1 araw. Sabi na break na daw. In fact, nag-practice din silang 3. Ngayon, si Chen Lei at ang iba ay nagsasanay na katumbas ng pahinga, at wala talagang oras ng pahinga. Sa katunayan, sa sandaling magkaroon ng oras sina Chen Lei at Baimanman, susubukan nilang paalisan ang sword chi sa martial soul sa kanilang katawan, ang matandang lalaki ni Jian Dengzong, at ang sword chi na natitira sa martial souls ng dalawa. Tulad ng mga uod na nakadikit sa buto, kung hindi mo ito maalis sa 1 araw, hindi ka mapakali sa loob ng 1 araw.
Kinabukasan, pumunta sa kalye sina Chen Lei, Ji Chanwo at Bai Manman para bisitahin ang Yunshao City. Alam mo, abala sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Bai Manman sa pagsasanay sa paglilinang at pagsali sa mga kompetisyon pagkatapos nilang dumating sa Yunshao City, at hindi pa nila nabisita ang sikat na lungsod na ito. Ang Yunshao City ay itinuturing na isang sinaunang lungsod sa buong Middle Tang Dynasty, at napakatanyag. Ang dahilan kung bakit napakasikat ng lungsod na ito ay dahil sa Yunshao City, minsan ay may isang walang katulad na malakas, at ang walang katulad na malakas na ito ay tinawag na dakilang Emperador Yunshao. At ang Yunshao Emperor na ito ay hindi isang Diyos, ngunit isang makapangyarihang tao. Magkaroon ng kamalayan na ang Yunshao City ay kontrolado ng Protoss o Holy Clan, at karamihan sa mga henyo ay ipinanganak sa Holy Clan o Protoss. Gayunpaman, ang dakilang emperador na ito na si Yunshao, tulad ng isang kometa, ay bumangon ng walang katapusan, at natapakan ang lahat ng mga henyo ng buong sagradong dinastiya ng Middle Dynasty. Kung hindi dahil sa hindi sinasadyang pagkakabit ng emperador na Yunshao sa kapangyarihan, marahil siya ang naging unang sangkatauhan na kumokontrol sa buong sagradong dinastiya ng Middle Dynasty. Kaya lang, ang dakilang emperador na si Yunshao ay hindi umunlad sa direksyong ito, ngunit nabighani sa pagsasanay sa paglilinang. Sa loob lamang ng 1,000 taon, sinira niya ang mga tanikala ng mundong ito at pumailan lang sa gitnang mundo, nag-iwan ng isang alamat. Ang lungsod kung saan ipinanganak ang Great Emperor Yunshao ay pinalitan ng pangalan na Yunshao City. Sa makatuwid, ang lungsod ng Yunshao na ito ay napakatanyag sa buong gitnang rehiyon. Sa buong Central Region, mayroon ding mga human race mavericks tulad ni Emperor Yunshao. Sa katunayan, noon, tiyak na dahil ang dakilang Emperador Yunshao na ang ibang mga lahi ay hindi nang ahas na yusagan ang sangkatauhan ng labis. Kung hindi, ganap na lilipulin ng ilang makapangyarihang lahi ang sangkatauhan. Kaya lang matagal nang huminto ang deterrent power ng Great Emperor Yunshao. Kahit na ang sangkatauhan ay suportado na ngayon ng 5 sekta, ang sitwasyon ay nagiging mas mahirap. Ilang makapangyarihang lahi na ang pinupuntirya ang sangkatauhan. Noong mga panahong iyon, minsang naghanap si Emperador Yunshao ng isang malaking bahagi ng espiritual na lupain para sa sangkatauhan. Masasabing ang mga mapagkukunan ay mayaman at ang espiritual na enerhiya ay sagana, na pinakaangkop para sa paglilinang ng sangkatauhan. Halimbawa, ang lugar kung nasaan ang Holy Sword Dynasty ay kung saan matatagpuan ang human race. Ang lugar na ito ay ang pinaka-mababang teritoryo na pag-aari ng human race. Gayunpaman, kumpara sa mga teritoryo ng ilang iba pang mga lahi, hindi alam kung gaano karaming beses na mas mahusay. Naiintindihan din ito ni Chen Lei. Matatagpuan ang Yunhuang City sa lugar na ito. Hindi niya alam kung gaano karaming mga bihirang spirit stone ang mayroon sa Yunhuang Prefecture. Alam niya lamang na ang mga espiritong ito ang pagbuo ng mga material na bato at mineral ay magiging isang astronomical figure na nagpapahina sa kanya. Ito ay teritoryo lamang ng Yunhuang Prefecture. Bukod dito, ang mga teritoryo ng Treasure Talisman Kingdom, Dokshuan Kingdom, at Sacred Sword Dynasty ay napakayaman sa mga mapagkukunan. Ito lamang ang pinaka-subordinate na lugar na kontrolado ng sangkatauhan, napakayaman, hindi banggitin ang mga lugar na kinokontrol ng Ding Sword Sect, Tai Profound Gate, Jinghong Sword Academy, Star Palace at Tianluo Sect, hindi pa banggitin na ito ang pinakamayaman, espiritual na lupain sa buong Central Region, at maaari ding mag-rank sa nangungunang 100 o maging sa nangungunang 50. Ang gayong mayamang espiritual na lupain ay sapat na upang pukawin ang paninibugho at pagnanais ng hindi mabilang na makapangyarihang mga lahi. At ang makapangyarihang mga tribong ito ay gustong sakupin ang espiritual na lupain ito ng higit sa 1 beses. Kung ito man ay ang Tai Profound Sect, ang Jinghong Sword Academy, o ang Star Palace, sinubukan nilang lahat ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang mga teritoryo sa mga nakaraang taon. Kaya lang, humina at humihina ang lakas ng sangkatauhan sa paglipas ng mga taon, at may ilang teritoryo na sapilitang sinakop ng malalakas na lahi, ngunit hindi na sila nakabangon. Masasabing lalong naging mapanganib ang kalagayan ng sangkatauhan sa paglipas ng mga taon. Sa pagkakataong ito, sa 10,000 Races Conference, kung ang human race ay makakapagpakita ng ganoong talentadong henyo,
ang 10,000 races ay maaaring medyo naiinggit. Kung ang lahi ng tao ay katamtaman, kung gayon ay tiyak na aakitin ang hindi mabilang na malalakas na karera upang panuurin, kahit na, magiging tulad ng mga lobo, upang hatiin ang teritoryo ng mga cannibal. Siyempre, hindi pa rin malinaw na alam ni Chen Lei ang mga bagay na ito sa ngayon, ngunit nararamdaman niya na ang swerte ng human race kamakailan ay hindi masyadong malakas. Ito ang kanyang hinuha sa pamamagitan ng Tianyan Divine Art. Mahihinuha na ngayon para sa sangkatauhan, ang swerte ay nasa pinakamababang punto, tinatamaan ng sakuna. Gayunpaman, wala ito sa negosyo ni Chen Lei. Hindi siya ang tagapagligtas ng mundo. Ngayong kaya niyang protektahan ang seguridad ng isang liblib na lungsod ay limitasyon na ng kanyang magagawa. Mazanggang, ito ang dating tirahan ni Emperor Yun Shao, pero at tingnan natin. Biglang tumunog ang boses ni Ji Chanwo sa tenga ni Chen Lei. Noon pa man ay labis na hinahangaan ni Ji Chanwo si Emperor Yun Shao. Dapat mong malaman na ang pangalan ni Emperor Yun Shao, bagaman nasa ibang bansa, ay napakatalino, at siya ay isang alamat. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang ulo matapos marinig ang boses ni Ji Chanwo, napagtanto lamang na napunta sila sa harap ng isang anti-gang bahay. Sa harap ng anti-gang bahay na ito, ang plaka ng pinto ay nagbabasa ng 3 karakter na Yun Xiaoju, sa harap may 2 gwardya mula sa Protoss, at ang daloy ng mga bisita ay walang katapusan. Tiningnan ni Chen Lei ang 3 karakter na Yun Xiaoju, sinasabi na ang 3 karakter na ito ay isinulat mismo ni Emperor Yun Shao. Tiningnan ni Chen Lei ang 3 malalaking karakter, at biglang naramdaman na hindi mabilang na mga misteryosong ideya ang dumating. Ang 3 malalaking karakter sa Yun Shao ay naglalaman ng kakaibang mga prinsipyo ng Grand Dao. Medyo nagulat si Chen Lei na ang 3 karakter na ito ay parang 3 rune, napakakaiba at abnormal. Alam ni Chen Lei na ang 3 karakter na ito ay hindi rune. Kaya lang noong isulat ni Emperor Yun Shao ang 3 karakter na ito, nakabisado na niya ang isang tiyak na Grand Dao ng langit at lupa, at hindi sinasadya, isinama niya ang mga ito sa 3 salitang ito. Kung mauunawaan mo ang mahika at katotohanang nakapaloob sa 3 salitang ito, ang mga benepisyo ay walang limitasyon din. Sa katunayan, sa oras na ito, sa labas ng gate, may ilang makapangyarihang tao na pinag-aaralan ang 3 karakter na ito, dahil ang 3 karakter na ito ay naglalaman ng konsepto ng linya ng paglilinang ng dakilang Emperador Yun Shao. Ito ay hindi isang lihim. Nandito na sila. Sa lungsod, ito ay umiikot sa loob ng 10,000 taon. Sinasabing kung sino man ang makakaunawa sa misteryo ng 3 salitang Yun Xiaoju, posibleng makuha ang mana ng dakilang emperador na si Yun Shao. Siyempre, ito ay isang alamat lamang. Sa daan-daang libong taon, mayroong daan-daang milyong tao ang pumunta rito upang isagawa ang kanilang swerte. Gayunpaman, walang sino man ang may anumang kapalaran. Sa makatuwid, ang susunod na henerasyon ay ituturing na ito ay tapos na. Isang alamat na dapat pagmasdan. Sa oras na ito, nakita ng isang martial artist si Chen Lei na nakatingin ng diretsyo sa 3 salitang ito, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, "Chen Lei, naniniwala ka ba talaga sa alamat na ito at gusto mong maunawaan ito mula sa itaas?" Ang pamana na iniwan ni Emperor Yun Shao ay hindi gumana. Panipi. Ang mga martial artist na ito ay tumingin kay Chen Lei nang may matinding galit. Ang martial artist na ito ay walang iba kundi ang martial artist ng Jianding Zong. Sinulyapan ni Chen Lei ang mga mandirigma ni Sword Ding Zhang at sinabing, "Ginawa ko ang ginawa ko, may pakialam ka pa ba rito? Manatiling kalmado at huwag humadlang." Ikaw, si Jianding Zhang, martial artist, ay nabulunan sa mga salita ni Chen Lei, namula ang kanyang mukha, at malamig niyang tiningnan si Chen Lei at sinabing, "Okay, Chen Lei, may kabaitan ka, sa Yun Shao City, hindi ko mapigilan, pero maghintay sa advance na antas sa lugar ng kompetisyon, dapat kang mag-ingat, huwag makipagkita sa akin." Panipi. Tumingin-tingin si Chen Lei sa malakas na eskrimidor, at mahinang sinabi, "Mag-ingat ka at dapat kang mag-ingat. Inaasahan kong makilala ka." Okay, hintayin natin. Ang makapangyarihang eskrimidor na ito, na may layuning pumatay sa kanyang puso, ay pilit itong pinigilan at umalis ng may malalaking hakbang. Tumingin si Chen Lei sa likod ng malakas na lalaki ni Jianding Zong,
at may kislap ng pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Nandyan pa rin si Jian Dengzong, huwag mo siyang sisihin sa pagiging walang awa pagkatapos niyang makilala. Sumunod, tumigil si Chen Lei sa pagtingin sa likod ni Jian Dengzong, ang pangalan ng martial artist, ngunit ibinaling niya ang tingin sa tatlong karakter na Yun Xiaozhou. Kasabay nito, dinurog niya si Tianyan Shenzhou at pinagmasdan ang tatlong karakter na ito. Sa isang saglit, sa mga mata ni Chen Lei, ang tatlong salitang Yun Xiaozhou ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malakas na lalaki na may mar-angle na mukha at isang malaking damit, na nagsasanay ng isang set ng supreme swordsmanship gamit ang kanyang mga daliri bilang mga espada. Sa isip ni Chen Lei, sinimulan niyang gayahin ang pamamaraan ng espada na ito ng nagkataon, at biglang, sa kanyang isipan, ang espadang Chinisi, ipinagmamalaki na parang dragon, ay lumiwanag sa lahat ng dako. At biglang naramdaman ni Ji Chanwo at Bai Menman na si Chen Lei sa tabi nila ay matalas at matalas. Nakatayo sa tabi nila, tila hindi yun si Chen Lei, ngunit isang pinakamataas na espada na maaaring tumagos sa kalangitan. Si Ji Chanwo at Bai Menman ay parehong bahagyang nagulat, si Bai Menman ay mas kalmado, dinurog ang asul na langit na puno ng martial soul, matatag na pinipigilan ang malupit na aura na ito, nang walang kahit kaunting pagtagas. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang momentum ni Chen Lei nang walang bakas, at naging malinaw ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, tumingin muli si Chen Lei kay Yun Xiaozhou, at nalaman na ang Yun Xiaozhou ay naging ordinaryo at ordinaryo. Siyempre, ordinaryo at ordinaryo sa mga mata ni Chen Lei ay nangangahulugan na walang ganoong kalakas na swordsmanship. Sa katunayan, sa mata ng iba, ang tatlong karakter na ito ay makapangyarihan pa rin, at sila ay sulat kamay ng emperador na si Yun Xiao mismo. Sa oras na ito, si Chen Lei ay may karagdagang set ng makapangyarihang swordsmanship sa kanyang isip. Ang sword set na ito ay tinatawag na Yun Xiao Sword Art. Ang sword set na ito ay isang pagkakataon na iniwan ng Great Emperor Yun Xiao para sa mga susunod na henerasyon. Tanging ang sangkatauhan na may sobrang pangunawa ang may pagkakataong makuha ang hanay ng swordsmanship na ito. Ang sword set na ito ay katumbas ng kay Emperor Yun Xiao. Ipasa ang kapangyarihan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Tiningnan ng mabuti ni Chen Lei ang tatlong salitang Yun Xiaozhou, ngunit pagkatapos, wala nang natuklasan. Sa tatlong salitang Yun Xiaozhou, walang iba kundi ang set na ito ng mga diskarte sa espada. Napagtanto ni Chen Lei na sa loob ng mahabang panahon, alam niya na si Yun Xiao ay umiiral sa tatlong karakter, at wala nang iba pang mana ni Emperor Yun Xiao, kaya siya ay tuluyang sumuko. Bagamat hindi ito kasing alamat gaya ng mana ni Emperor Yun Xiao, isang malaking kalamangan ang makakuha ng isang set ng swordsmanship na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ni Emperor Yun Xiao. Higit pa rito, sa set ng swordsmanship na ito, malayang magagamit ito ni Chen Lei sa oras na ito at magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Dahil sa tatlong salitang Yun Xiaozhou, mayroong isang strand ng Yun Xiao Sword Shi, at itong strand ng Yun Xiao Sword Shi, pagkatapos ng pagsasanay ng set ng swordsmanship na ito para kay Chen Lei, ito ay direktang isinama sa isip ni Chen Lei. Sa sandaling ito, sa kaluluwa ni Chen Lei, mayroong isang matalim na espada na kumikinang na parang ulap at kumikinang sa malamig na kuryente. Ang matalim na espadang ito ay binago mula sa espada ng langit na Qi. Ito ay napakadalisay at solid, kahit na ito ay isang espada lamang. Ang Fred Sword Qi ay parang isang tunay na espada, walang kaunting pagkakaiba sa isang tunay na banal na espada. Ito ang natatanging punto ng swordsmanship ni Emperor Yun Xiao. Ang sword art ni Yun Xiao ay nakakuha ng cloud essence mula sa kabila ng kalangitan. Pagkatapos ng paulit-ulit na sakripisyo at pagpapakintab, maaari itong gawing ray ng sword Shi, itong sinag ng sword Shi, ay lubhang matalas at hindi magagapi, na sinamahan ng Yun Xiao sword art na nilikha ng Great Emperor Yun Xiao, ito ay napakalakas. Sa sandaling ito, ang peklat ng sword Shi ng matandang lalaki na nakakabit sa One Spirit ni Chen Lei ay nilamon ng Yun Xiao Sword Shi pagkatapos makatagpo ng Yun Xiao Sword Shi. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hilt ng Yun Xiao Sword Shi ay nagpatingkad ng Divine Sword, ngunit ang pinsala ni Chen Lei sa kanyang martial soul ay nakabawi sa unang pagkakataon.
Ang pinsalang natamo ng martial soul ni Chen Lei ay mahirap pagalingin dahil ang sword chi na inilabas ng matanda ay nakakabit pa rin sa sugat kaya nahihirapan itong gumaling. At ang mahirap na sword chi na ito ay direktang nilamon ng Yunxiao sword chi. Kapag nawala ang mahirap na aura ng espada na ito, natural na magiging problema ang pagbawi ng martial soul. Si Chen Lei ay labis na nasisiyahan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na may ganoong kapangyarihan si Cloud Sword Chi. Pagkatapos noon, hinawakan ni Chen Lei ang kamay ni Baimanman, at isang hibla ng Cloud Sword Chi ang tumagos sa katawan ni Baimanman at lumangoy patungo sa dagat ng kaluluwa. Si Baimanman ay may 100% na tiwala kay Chen Lei. Nang makita niyang naglagay si Chen Lei ng isang hibla ng Sword Chi sa kanyang katawan, hindi lamang niya ito pinigilan, ngunit sa halip ay isinuko niya ang lahat ng depensa, hinayaan ang hibla ng sword chi na ito na makapasok sa dagat ng kaluluwa. At ang pulang dugo na espadang chi na ito, pagkatapos na sumisid sa soul si ni Baimanman, ay direktang nilamon ang mga hibla ng alien sword chi sa kaluluwa ni Baimanman, at ang asul na langit na puno ng Baimanman na martial soul, na naglalabas ng malambot na asul na liwanag, ay mabilis na nakabawi. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagbawi, ang asul na punong abot langit ay nasa itaas pa rin ng Thunder God Lotus Martial Soul ni Chen Lei. Mazanggang, anong nangyari? Takang tanong ni Baimanman kay Chen Lei. Magsasalita ako ng detalyado pagkatapos kong bumalik sa ilang sandali. Maraming tao dito, hindi gaanong nagsalita si Chen Lei, at hindi masyadong nagtanong si Baimanman. Nagpatuloy silang tatlo sa pagbisita sa Yunxiao Residence. Isa lamang itong plate ng pinto na nagbigay daan kay Chen Lei na makakuha ng isang set ng walang katulad na swordsmanship. Hindi ko talaga alam kung anong mga sorpresa ang naghihintay sa kanila sa Yunxiao Residence na ito. Pagkatapos noon, pumasok sina Chen Lei, Baimanman, at Ji Chanwo sa Yunxiao Residence. Sa langit ay walang mga kuweba. Ang mga damo, mga puno, mga bato, at mga tile ay tila lahat ay naaayon sa kalangitan, at pinaghalo sa nakapalibot na kapaligiran, perpektong bilog, na parang sila ay dapat na ipinanganak sa lugar na iyon. Kapag pumasok ka sa Yunxiao Residence, palagi mong mararamdaman ang hindi maipaliwanag na kahulugan, ngunit kung gusto mong ilarawan ito, hindi mo ito magagawa. Sina Chen Lei, Baimanman, at Ji Chanwo ay naglibot sa Yunxiao Residence, bumisita sa tirahan ni Emperor Yunxiao, nagsanay sa pagtatanim, at nagpahinga. May pakiramdam na ang lugar na ito ay pambihira, ngunit kung sasabihin mo ang isang bagay ang lugar ay hindi pangkaraniwan, ngunit silang tatlo ay hindi alam. Sa katunayan, hindi lang si Chen Lei at ang iba pa ang may ganitong pakiramdam, kundi lahat ng martial artist na bumibisita sa Yunxiaojo na ito ay may ganitong pakiramdam. Pagkatapos maglibot sa Yunxiao Residence, umalis sina Chen Lei, Ji Chanwo at Baimanman. Sa Yunxiao Residence na ito, walang nakuha si Chen Lei maliban sa isang set ng swordsmanship. Maingat din niyang napansin ang ibang mga lugar, ngunit walang kabuluhan. Malinaw, ito ang tirahan ng emperador ng Yunxiao. Ang dating tirahan ay walang ibang pamana. Gayunpaman, nasiyahan si Chen Lei. Isa na itong magandang pagkakataon para makuha ang set ng swordsmanship na iniwan ng Great Emperor Yunxiao. Ano pa kayang gaaman? Pagkaalis ng Yunxiaojo, muling namili sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman sa ibang lugar sa lungsod, at paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa mga balita ng mga auction meeting, at nakakuha ng marami. Sa araw na ito, binisita nila ang ilang sikat na magagandang lugar sa Yunxiao City, at pagkatapos, pagkaraan ng dilim, bumalik sila sa inuupahang kuweba. Mazanggang, bukas ang auction meeting na ito. Sa kasong ito, mayroong kakaibang kayamanan tulad ng Holy Soul Orb. Pagkabalik sa kuweba, tiningnan ni Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman ang katalogo ng auction na kinuha nila sa auction house noong tanghali. Biglang nasa sabik na sabi ni Ji Chanwo. Tumango si Chen Lei, at nakita rin niya na talagang maraming Holy Soul beads sa katalogo ng auction na ito. Ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Ji Chanwo ay dahil pinalabas siya ni Chen Lei ng Saint Soul Orb na inihanda para sa kanya. Bagamat ito ang desisyon ni Chen Lei, si Ji Chanwo ay palaging nakakaramdam ng guilt sa kanyang puso. Paano mo gustong makabawi? Ngayon, sa Yunxiao Auction House, talagang nakita nila ang Holy Soul Orb,
pagkatapos ay kailangan nilang kunin ang Holy Soul Orb na ito. Tumango si Chen Lei, hindi ipinakita ng Holy Soul Ball na ito ang panimulang presyo. Hindi ko alam kung magkano ang halaga ng Holy Soul Ball na ito. Gayunpaman, gaano man kataas ang kanyang mga grado, hinding-hindi siya magiging madamo. Ang banal na kaluluwa ng isang ito ay napunit. Sa auction na ito, kapag nagbid ang mga bidder sa mga item na ito sa auction, kakailanganin nilang magbid gamit ang lahat ng uri ng natural na materyales, at hindi sila magbibid gamit ang mga spirit stone. Sa makatuwid, ang katalogo ng auction na ito ay hindi magpapakita ng reserbang presyo, at lahat ay dapat hindi ito ipahayag hanggang sa araw na magsimula ang auction. Kinabukasan, si Chen Lei at ang iba pa ay sumugod sa auction house ng madaling araw, nagbayad ng entrance fee, at pumasok sa bulwagan. Ang lobby ng Yunxiao Auction House na ito ay napakalaki, at kayang tumanggap ng daan-daang libong tao sa parehong oras at lumahok sa auction ng sabay-sabay. Sa ikalawa at ikatlong palapag ng auction hall na ito, mayroong isang malaking bilang ng mga VIP room, na kinonfronte ng pinakamakapangyarihang mga pamilya, sekta, pamilya at angkan sa buong taon. Si Chen Lei at ang iba ay hindi nakatira sa Yunxiao City, at hindi nila maibok ang VIP room na ito pansamantala. Ngunit hindi yun mahalaga, ganun din sa lobby. Bukod dito, sa Yunxiao City, napakahusay ng pampublikong seguridad. Sa daan-daang libong taon, walang naging problema sa mga item na na-auction mula sa Yunxiao Auction House. Sa likod ng Yunxiao Auction House ay ang Yunxiao City Lord's Mansion, at sa likod ng Yunxiao City Lord's Mansion ay ang Saint Tang Dynasty, na may malakas na background at ordinaryong lakas, na hindi nang ahas na gumala sa Yunxiao Auction House. Sa auction house, sunod-sunod na dumating ang mga makapangyarihan. Hindi nagtagal, puno na ng upuan ang buong malaking bulwagan, at puno na rin ang mga VIP room sa ikalawa at ikatlong palapag. Kasunod nito, isang malinaw na kampana ang tumunog, malinaw at malambing, na kumalat sa buong auction house. Narinig ng lahat ang mahinahon at malambing na kampana, biglang huminahon ang kanilang pagkamayamutan, at ang buong tao ay naging mas komportable. Nang tumunog ang kampana, tumahimik ang lahat, alam nilang opisyal na nagsimula ang auction. Sa auction na ito, lahat ng mga katalogo ng auction ay naipadala na sa lahat. Ang mga bagay sa listahan ay masasabing nakakasilaw at iba-iba. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lahat ay isang kayamanan at walang isang bagay na pareho. Ang ilan sa mga bagay na ito sa auction ay walang silbi sa sangkatauhan, ngunit sa ibang mga lahi, malamang na sila ay mga kakaibang kayamanan, at ang ilang mga kayamanan ay walang silbi sa ibang mga lahi, ngunit sa sangkatauhan, sila ay maaaring bihirang mga kayamanan. Halimbawa, ang mga buto ng kaluluwa, ang mga binhing ito ng kaluluwa, ay walang silbi sa ibang lahi, dahil iba-iba ang sistema ng paglilinang ng bawat lahi. Gayunpaman, ang mga buto ng kaluluwa ay ang pinakamahalagang kayamanan ng sangkatauhan. Ang pinakamahusay na mga buto ng kaluluwa ay maaaring magbayad ng mga piling tao ng lahi sa anumang presyo. Sa makatuwid, ang auction na ito ay magiging lubhang kawili-wili at masigla. Siyempre, ang mga resulta sa pagkakataong ito ay magiging sapat na para mapasaya ang City Lord Yunxiao. Si Chen Lei at ang iba pa ay hindi lumahok sa auction sa unang pagkakataon, ngunit naobserbahan muna ang ibang mga tao na lumalahok sa auction, sinusubukang alamin ang ilan sa mga panuntunan sa auction dito. Ito ay isang piraso ng buto ng buhay ng Diyos ng Tigre, na naglalaman ng pamana ng buhay ng angkan ng Diyos ng Tigre, at ang reserbang presyo ay 3,000 soul peel. Sa auction, direktang ipinakilala ng host ang unang item sa auction pagkatapos ng isang simpleng pambungad na pangungusap. Ito rin ang unang pagkakataon na marinig ni Chen Lei at ng iba pa na ang Shenhan Peel ay ginagamit bilang pinag-isang unit ng pagsukat sa Yunxiao City. Sa katunayan, kapag naabot mo ang kaharian ng Wusheng, Wuzhou, at Emperor Wu, ang pangunahing direksyon ng paglilinang ay Shenhan. Ang paglilinang ng lahi ng tao ay Wan, ang lahi ng dayuhan ay kaluluwa ng hayop, banal na kaluluwa, kaluluwa ng langit, at iba pa. Anuman ang kategorya ng linya ng paglilinang, sa huling pagsusuri, ito ang linya ng paglilinang ng kaluluwa. At ang Divine Soul Peel na ito ay isang elixir na makakatulong sa malakas ng lahat ng lahi upang mabilis na mapabuti ang kanilang kapangyarihan ng kaluluwa. Siyempre,
ang ganitong uri ng soul pill ay maaari lamang palakasin ang kaluluwa, ngunit hindi ang pinagmulan ng kaluluwa. Ang pinsalang natamo ni Jingjing ay ang pinagmulan ng kaluluwa, at ang soul pill na ito ay hindi epektibo laban sa pinsala ni Jingjing. Gayunpaman, kahit na imposibleng mapunan muli ang kakanyahan ng kaluluwa, ito ay isang napakabihirang kayamanan para sa pagpapalakas ng kaluluwa. Ang ganitong uri ng soul pill ay kailangan ng lahat ng lahi, kaya ito ay naging isang pera na umiikot sa lahat ng lahi. Sa katunayan, ang mga soul pill na ito ay pera na umiikot sa pagitan ni Wu Sheng, Wu Zhu, at Emperor Wu. Para sa mas mababang antas ng Wu Sheng, ang Lingxi ay mahirap pa ring pera. Kahit ngayon, si Chen Lei at ang iba pa ay nangangailangan ng maraming spirit stone para magsanay ng cultivation, ngunit ang status ng mga spirit stone sa kanilang level ay hindi kasing halaga ng soul pill. Nakahinga ng maluwag si Chen Lei Song. Hanggat ginamit niya ang Divine Soul Pills bilang currency, marami pa ring Divine Soul Pills sa kanyang mga kamay, kaya dapat niyang inumin ang isang Holy Soul Orb na iyon, kahit na hindi niya kaya. Mayroong ilang iba pang mga likas na kayamanan, at hindi dapat maging problema ang kunin ng Holy Soul Orb. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Holy Soul Orb na ito ay dahil maaari itong makadagdag sa Soul Essence. Sa araw na iyon, ang dahilan kung bakit handa si Sidam na kunin ang Holy Soul Orb na ito bilang isang taya ay dahil mismo sa kahalagahan ng Holy Soul Orb na ito. Kung hindi maraming tao ang makikinig dito. Sa sandaling ito, sa silid ng auction, maraming mga eksperto ng banal na angkan ng tigre ang lahat ay nasa sabik, na nakatingin sa buto ng buhay ng banal na tigre sa yugto ng auction. Magkaroon ng kamalayan na ang buto ng buhay ng Diyos ng tigre na ito ay naglalaman ng isang uri ng talento at mahiwagang kapangyarihan ng angkan ng Diyos ng tigre. Kung ito ay makukuha, ito ay magiging malaking pakinabang sa angkan ng Diyos ng tigre, at maaaring tumagal pa ng libu-libong henerasyon. At ang ilang iba pang mga lahi, para sa sagradong butong ito, ay umaasa rin dito, na gustong ipaglaban ito. Ang sagradong Tiger Life Bone na ito ay hindi lamang magagamit ng Sacred Tiger Clan, kung makuha ito ng ibang lahi, makukuha rin nila ang mga talento ng clan na ito. Ang sagradong buto ng buhay na ito ay maaaring ituring na isang pagsasanay na mana, at ang anumang lahi ay maaaring umasa na magkaroon ng mahiwagang kapangyarihan sa loob nito. Gayunpaman, hindi gumalaw sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Bai Manman. Bagamat ang sagradong buto ng buhay na ito ay lubhang mahalaga, hindi pa rin nila ito inilalagay sa kanilang mga mata. Si Chen Lei at ang iba ay walang pakialam, hindi ibig sabihin na walang pakialam ang ibang lahi. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isa sa mga partido ay magsisimulang magbid. Mayroon akong 4,000 soul pill. Isang malakas na Tiger ***** clan ang direktang nagtaas ng kanyang plaka at sinabing 5,000. Ang malalakas mula sa ibang grupo ay nagtaas din ng kanilang mga baraha at direktang nagtaas ng presyo. 6,000, 7,000. Di nagtagal, ang presyo ng buto ng buhay ng sagradong tigre ay itinaas ng higit sa 20,000 mga sagradong tabletas ng kaluluwa. 20,000 soul pill, anong klaseng konsepto ito? Kahit na ang 9th Order peak strength ni Emperor Wu, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang ganap na 20,000 soul pill sa kanyang mga kamay. Sa katunayan, walang maraming divine soul pills sa mga kamay ng strongman ng Tiger Clan. Come here, I dare to bet this star stone, hindi ko alam kung magkano ang aabutin. Isang malakas na lalaki mula sa angkan ng tigre ***** ang balisa at agad na sumigaw. Biglang lumipad ang isang alipin sa harap ng malakas na lalaki ng banal na angkan ng tigre, naglagay ng kasing laki ng kamao na bato sa isang tray, at ipinadala ito sa auction table. Agad namang naglakad ang 5 appraiser patungo sa auction stage. Pagkatapos ng maingat na pagtatasa, pinapahalagahan nila ito. Ang isang starstone na ito ay maaaring mapresyuhan ng 10,000 soul pills. Sige, pasok kayong lahat. Ang malakas na tao ng Divine Tiger Clan ay nagwagayway ng kanyang kamay at malakas na sinabi, na hindi nababalisa tungkol sa Heavenly Starstone na ito. Ang makalangit na bituing batong ito ay walang gaanong silbi sa makapangyarihang angkan ng tigre, at mas mababa ito sa buto ng buhay ng tigre. May gusto pa bang taasan ang presyo? Sa oras na ito,
Ang tagapag-ayos ng auction, pagkatapos iulat ang bid ng Tiger God Clan, ay nagtanong sa ibang mga tao sa auction house. Sa auction floor, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Malinaw, ang pagtaas ng presyo ng 10,000 soul pills sa isang pagkakataon ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong malalakas na tao. Sa huli, ang banal na Tiger Life Bone na ito ay binaril ng makapangyarihang banal na angkan ng tigre. Pagkatapos ay nagpatuloy ang auctioneer sa pag-auction sa susunod na item. Ang bagay na ito ay isang estatwa ng isang Diyos ng demonyo, na sinasabing isang sinaunang artifact na ipinasa mula sa mga demonyo. Tumingin si Chen Lei sa **** ng langit, at bigla siyang kinilig. Ang walang kamatayang kaldero sa loob ng kanyang katawan ay umugang, at siya ay kusang naglabas ng umaalingaw-ngaw na ilaw ng diwata, na nagpapaliwanag sa kanyang dagat ng mga Diyos at kaluluwa, halos lumilipad palabas upang sugpuin ang makalangit na Diyos na ito. Kahanga-hanga ang puso ni Chen Lei. Hindi niya alam ang pinanggalingan ng demonyong Diyos na ito, ngunit tiyak na hindi ito isang pangkaraniwang produkto para magawa ang walang kamatayang kaldero na gumawa ng ganoong galaw. Ito ay isang estatwa ng isang Diyos ng demonyo, isang relic ng isang demonyo mula pa noong unang panahon. Gayunpaman, ang pag-andar nito ay hindi alam. Ang reserbang presyo ay 1,000 soul pill. Ngayon magsisimula na ang auction. Ipinakilala ito ng host at direktang sinabi. Kaya lang kahit ang host ay hindi alam ang tungkulin nitong makalangit na demonyong Diyos. Ilang beses na itong binaril, dahil walang nakakaalam kung para saan iyon matapos itong bawiin. Sa oras na ito, tahimik ang auction floor, at kakaunti lang ang mga bid na ginagawa. Dahil ang estatwa na ito ng Heavenly Demon God ay masasabing malawak na kumakalat sa buong Yunxiao City, ito ay isang walang lasa at walang gamit. Panay pandekorasyon kapag binawi. Mayroon akong 1,000 soul pill. Nang makitang walang nagbid, itinaas ni Chen Lei ang token sa kanyang kamay at ginawa ang unang bid. Ang kaibigang ito ay nagbid para sa 1,000 soul pill, na sinusundan ng isa pang tao. Tanong ng auctioneer sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, may nagbid para sa 1,500 soul pills. At nagdagdag si Chen Lei ng isa pang 500 soul pills, pinataas ang presyo sa 2,000 soul pills. Matapos maabot ang presyong ito, walang gustong ipagpatuloy ang pagtaas ng presyo. Sa huli, ibinagsak ng auctioneer ang martilyo at kinuna ng litrato ang estatwa ng Demon God kay Chen Lei. Pagkatapos nito, may ilan pang mga kayamanan. Ang bawat item sa auction ay naibenta sa presyong hindi bababa sa 10,000 soul pills, at kahit na ang makapangyarihang mga kayamanan ay umabot sa mataas na presyo na 100,000 soul pills. Sa isang kisap mata, turn na ng Holy Soul Orb ang ipa-auction. Itong Holy Soul Orb, masasabing maraming tao ang determinadong makuha ito, dahil ang Holy Soul Orb na ito ay maaaring linangin upang pabutin at palakasin ang pinanggagalingan ng kaluluwa. Ginagamit man ito sa paglilinang o pagpapagaling, ito ay isang nangungunang banal na produkto. Ang auction ng Holy Soul Orb ay mabilis na nag-trigger ng climax ng auction na ito. Tumaas ang presyo, at sa isang kisap mata, nalampasan nito ang 50,000 soul pill mark. Sa antas ng 50,000 soul pill, nagsimulang bumaba ang kasikatan ng bidding, dahil ang halaga ng mismong Holy Soul Orb ay sobra-sobra, maliban sa ilang tao na determinadong manalo, walang sinuman ang patuloy na magtataas ng presyo. Sa oras na ito, binibilang din ni Chen Lei ang mga Divine Soul Pills na mayroon siya. Wala siyang 50,000 Divine Soul Pills sa kanyang mga kamay, at maaari lamang siyang magbid sa pamamagitan ng ilang natural na kayamanan. Hinanap ni Chen Lei ang kakaibang kayamanan sa kanyang kamay. Hindi marami sa kanila. Napakahirap gumastos ng sobra, dahil ang lahat ay masyadong mahalaga. Biglang may inilabas si Chen Lei, tumango, at nagpas siyang gamitin ito para lumahok sa auction. Humihiling ako ng pagpapatunay. Sa oras na ito, itinaas ni Chen Lei ang kanyang plate at sinabi sa auctioneer. Narinig ng auctioneer ang kahilingan ni Chen Lei at tumango. Isang deacon ang lumipad sa tabi ni Chen Lei at nagsabi, "Itong panauhin, hindi ko alam kung ano ang dapat mong pahalagahan." Sinabi ni Chen Lei, "Mayroon akong array dito. Kailangan mong suriin ito upang makita kung gaano ito kahalaga."
Tumango ang deacon, kinuha ang pormasayon mula sa mga kamay ni Chen Lei, at ipinadala ito sa entablado ng auction sa harapan. Sa yugto ng auction, maraming appraiser ang nagsasagawa ng mga appraisal sa oras na ito, dahil ang bilang ng soul pills ay masyadong maliit, at maraming tao ang kailangang kumuha ng kanilang mga kayamanan sa ilalim ng kahon upang magbid. At ang ari-arian na ito ay kailangang masuri ng isang appraiser. Sa kabutihang palad, ang bilang ng mga appraiser sa Yunshao Auction House ay medyo marami, kaya ang kahusayan ay napakataas at hindi nito maaantala ang proseso ng auction ng masyadong mahaba. Bukod dito, ang pagtatasa ng appraiser na ito ay isang magandang pagkakataon din para sa mga maimpluwensyang tao na lumalahok sa auction upang makakuha ng insight. Sa makatuwid, ang lahat ay hindi makakaramdam ng pagkabagot at pagkapurol, at lahat sila ay bubuksan ng kanilang mga mata at manunood. Pagtatasa kasama ang mga tagasuri sa entablado. Di nagtagal, ang pagbuo ni Chen Lei ay naaayon sa presyo ng ilang mga appraiser, katulad ng 170,000 soul pills. Dapat mong malaman na ang formation ni Chen Lei ay isang 9th order formation, na maaaring maglagay ng 9th order mountain protection formation. Tulad ng para sa hanay ni Chen Lei, pagkatapos ibigay ang huling resulta ng pagtatasa, lahat ay hindi napigil ang huminga ng hangin. Ang hanay ni Chen Lei ay masasabing ang pinakamahalaga sa lahat ng mga bagay na umiiral. Bukod dito, maraming tao ang nakatingin sa array disc na ito, nag-aapoy ang kanilang mga tingin. Dapat mong malaman na ang halaga ng pormasayon na ito ay talagang nalampasan ang Holy Soul Orb. Gaano man kahalaga ang mga orb ng banal na kaluluwa, paano sila maihahambing sa pagbuo ng ikasyam na pagkakasunod-sunod? Kapag nailagay na ang 9th order formation na ito kung saan ka nakatira, o sa gate ng bundok, agad itong magpapatatag. Kung ang Taishan ay kasing solid ng gintong sopas, maaari itong maipasa sa daan-daang milyong taon. Binibigyan kita ng 100,000 soul pill. Matapos matukoy ang halaga ng pormasayon na ito, agad na nag-alok si Chen Lei ng kanyang sariling presyo. Nang marinig ang mga astronomical figure mula kay Chen Lei, tumahimik ang lahat. Para sa Sacred Soul Orb, kung manggahas siyang mag-alok ng presyong 100,000 soul pill, baliw ba si Chen Lei? Dapat mong malaman na ang isang Holy Soul Orb ay nagkakahalaga ng hanggang 20,000 soul pills kahit ibenta ito sa auction na ito ay nasa tuktok na, ngunit nang ibuka ni Chen Lei ang kanyang bibig, ito ay 100,000 soul pill, saglit, tahimik ang buong auction floor, at lahat ay tumigil sa pag-uusap. Mayroon bang anumang mga alok? 3 beses na nagtanong ang auctioneer, ngunit walang nagsasalita. Matapos makita ang sitwasyong ito, ang auction hammer sa kamay ng auctioneer ay nahulog ng husto, at ang bola ng banal na kaluluwa ay nahulog sa mga kamay ni Chen Lei. Kahit na nakakonsumo ito ng 100,000 soul pills at ang presyo ay mas mataas kaysa sa Saint Soul Orb mismo, hindi nakaramdam ng pressure si Chen Lei. Kung hindi siya makakapagbid para sa Holy Soul Orb sa pagkakataong ito, malamang na makonsensya at malungkot si Ji Chanwu sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at hinding-hindi niya ito pakakawalan. Ngayon, ibinigay niya ang Saint Soul Orb sa kanyang mga kamay, na maaaring magpagan kay Ji Chanwu sa pasanin sa kanyang puso. Ito ang pinakamahalagang bagay. Gaano man kalaki ang ginastos niya, hindi siya na-pressure. Pagkatapos magbid para sa Saint Soul Orb, hindi na nag-alala si Chen Lei. Ang pinakamalaking layunin ng auction na ito ay nakamit. Ang natitira ay upang mapanatili ang kapayapaan ng isip at lumahok sa auction conference na ito. Tingnan natin kung makakapulot tayo ng maraming iba pang mahahalagang bagay. Ang ilalim ay isang mahalagang kayamanan na tinatawag na battle robe ng Yunshao. Nabalitaan na ito ay isang damit panglaban na ginawa mismo ni Emperor Yunshao. Ang panimulang presyo ay 30,000 soul pill. Pagkaraan ng ilang sandali, ang auctioneer ay nagsimulang magpakilala ng maraming iba pang mga bagay. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.